Meron ding ibang criticisms na directed to you, Kung Toby, na you are, ano daw, you are protecting Bongbong Marcos, the president. Si Martin Romualdez lang daw yung nilalaglag or tinitira mo daw because you are protecting the president. Ano ho ba No, yung once and I'm for not. all? Hindi, tama. Ibig gusto ko itanong nyo lahat ito sa akin eh. I am not protecting the president. I am just, kinikwento ko lang, ano yung based, na alam ko based doon sa personal knowledge. Pero last week, di ba, what did I say? I said, I'm disappointed, I'm frustrated, na wala pa rin na kukulong na big fish ngayon, 'di ba? O baka dapat big crocodile, baka mamaya mali lang yung tawag natin, 'di ba? So, hindi naman ako nagsasabi ng hindi totoo eh, 'di ba? Kaya nga doon parang inusukan si Yusek Claire, 'di ba? Nung sinabi kong I'm frustrated, I'm disappointed with the administration kasi walang nangyayari sa investigasyon. So doon siya parang hindi ko alam ano bang tawag ito, parang doon siya galit na galit. Okay? Tapos nung sinabi ko na sa susunod na administrasyon, kung si Sara ang maging presidente, siguradong mapapanagot yan, galit lalong nagalit. EB, ang problema kasi sa kanila, siguro hindi hindi mahilig makipagkwentuhan sa kanto o kung saan-saan. Eh ako, ang hilig ko mag-ikot, makipagkwentuhan. Nagsisinungaling ba ako pag sinabi ko na ang sabi ng mga nakakausap ko, kung mukhang wala na mangyayari dyan sa flood control na yan, walang mapapanagot, mukhang wala na, huwag na tayong umasa, doon lang tayong umasa sa susunod na administrasyon. Kasi kayong tatlo magsabi, hindi ba yan yung sinasabi ng tao? Dati galit na galit. Ngayon, sabi na bakit hindi nagalit? Nalimutan ba? Hindi nalimutan. Paano naman malilimutan yung pinakamalaking nakawan sa history? Sumuko na, nag-give up, nawala ng pag-asa, at umaasa lang sila na sa susunod na administrasyon, kung hindi kakampi ng administrasyon ngayon, yung mananalo, doon sila mapapanagot. Kasi di ba, kung hindi pa panagutin ng administrasyon ngayon at hindi sila mapanagot sa kasalukuyang administrasyon, aasahan ba natin na yung i-endorsong kandidato ng administrasyon ang magpapanagot sa kanila? Definitely hindi. So, ang sinasabi nila, ang magpapanagot dyan ay yung kalaban ng administrasyon. So, sino yung kalaban ng administrasyon? Si Sara. Bakit sila galit doon sa sinabi ko? Sentimiento ng tao at common sense. Di ba? Bakit sila galit na galit? Tapos papangalanan nila akong DDS porket sinabi ko yan? Eh yung mga tao na nagkukwento niyan, wala naman silang pakialam sa politika. Ang gusto lang nila, mamuhay ng maayos, hindi mahirapan sa buhay, nakikita nila na dagdag sa pahirap nila yung pangnakaw ng politiko na na-frustrate sila na hindi pinapanagot. Anong kasinungalingan dun sa sinabi ko? And speaking of Sara Duterte, Kong Toby, let's bring you to her administration. For our next fake news na kailangan ninyo sagutin, panatag na makukuha mo daw ang majority vote para maging House Speaker under the Duterte administration. Hindi. Alam mo, nung natanggal si Martin Romualdez, bumalik na naman yung usapan na sa akin. May mga kumausap sa akin kung willing akong maging speaker. Pero di ba dun sa mga interviews na yun, sinasabi ko hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko tatanggapin yan. Noon, kasi ayoko sabihin na ginawa ko lang to dahil gusto kong maging speaker. Number one. Number two, hindi nga ako malapit kay Bibi Sara. Paano namang akong mapipili niya? Ang daming mas malalapit doon. Di ba? When you say hindi mo kayo malapit, do you know her and does she know you? No, the reason I met her is because siya yung naging vice president candidate ni BBM. Yun lang yung dahilan kung bakit kami nagkakilala. So anong sinasabi nila tungkol sa bagay niya? And I will be very open, no? There are some things, for example, West Philippine Sea.
yung mga pronouncements ni VP Sara, wag naman siya magagalit o wag naman magagalit yung mga supporters ni VP Sara. At yung pananaw ko doon, yung approach, hindi magkatugma, di ba? I mean, hindi kami totally agree doon sa bagay na yun. So, hindi naman, kaya hindi ako pwedeng maging sinasabi ng DDS. Pero kung anong tama, doon ako. Yun lang naman ang akin eh. Yeah, ang problema kasi sa playbook ng admin ngayon, o particular na ng company Martin Romualdez, kapag ka may isang personalidad na hayagan yung pagbatikos at hayagan yung pagsasabi ng katotohanan, hindi nila sinasagot yun ng kanilang reply o tugon kung gaano ba katotoo yung akusasyon. Ang nangyayari, sinasagot nila ito sa pamagitan ng paglalabas ng fake news at binabago nila yung naratibo. Katulad ng mga naunang sinabi mo, patungkol kay BP Sara. Pero ano ang sinagot nila? Anong ginawa ng mga pakawala nila? Sinisiraan ka. Hindi, tama yun. Tsaka hindi lang yun, Marlon. Sa tingin ko, nagsama na yung mga may ayaw kay Sara, tsaka yung may ayaw o yung takot na magbulag-bulagan na lang sila dito sa flood control scam kasi iniisip nila nakikinabang si Sara pag pinag-uusapan yung flood control scam. May mga nagsabi sa akin yan eh. Na kinakausap ako, nakakampi ng administrasyon, tigilan mo na yung flood control scam kasi nakikinabang si Sara. Sabi ko, anong klaseng pag-iisip nyo? Magbubulag-bulagan tayo sa nakawan dahil lang Nagbe-benefit. may magbe-benefit. First of all, sabi ko, I don't think nagbe-benefit siya sa issue na to. No? Number two, hindi naman importante kung sino yung nagbe-benefit eh. Importante, may nakawan, alam natin yan. Number three, if ever nagbe-benefit siya, if ever, is because wala kayong napapakulong. Di ba? Eh, sinabi nyo, may papakulong kayo, wala kayong napapakulong. Siyempre, ma-frustrate yung tao. Di ba? Kung na-frustrate yung tao, baka nga na kung na-frustrate yung tao sa inyo, hahanap sila ng ibang kikilingan. Isa lang naman si Sara doon sa pwede nilang kilingan, hindi naman automatic. Pero, nadidisatisfy muna sila sa inyo, kaya sila humahanap ng ibang kikilingan. So, dapat tignan nyo kung ano yung root ng problem, hindi yung resulta nung hindi nyo na-resolve ang problema. Diba? Eh, yan ang problema eh. Pag sinasabi ko yan, hirap naman silang tanggapin, nagagalit naman sila. Eh, paano naman ma-resolve yung problema kung ayaw mo namang tanggapin muna na yun ang problema? Diba? Kaya, Kung kanina binanggit mo na bumagsak ang ratings ni PBBM nung binatali ang impeachment kay BP Sara noong February at higit lalo bumagsak ang ratings ni PBBM nung pinaaresto si PRRD. Ngayon, Yes. Sa gitna ng krisis, sa gitna ng silangan at sa gitna ng anomalya sa flood control, ang inuuna ngayon ng Kongreso ay yung panibagong impeachment kay BP Sara. Sa tingin mo ba, kung matagal ka na sa politika, matagal ka na naging kongresista, sa tingin mo ba itong ginagawa ngayon ng Kongreso lalong maapektuhan na pababa uli ang ratings ng Presidente Bongbong Marcos? Hindi, okay. First, Marlon, hindi ko, sinasabi ko lang yan kasi yan yung sinasabi ng Pulse Asia survey. So, Yes. hindi ko invento yan na ganyan yung nangyari. Yan ang sabi ng Pulse Asia na talagang sumadsad at tumaas naman yung kay Sara noong pinadala doon sa Hague, no? Ngayon, okay. Ngayon, tinatanong mo, what will happen kung ituloy yung impeachment proceedings habang naghihirap yung ating mga kababayan? Yun yung kaba ko. Whether it will happen or not, I'm not sure. Kaya nga, ang sabi ko, di ba last interview nyo, sinabi ko na sa inyo, hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo, yung House resolution na final ko, na madaliin na lang, tapos, para madaliin, para mapagtugunan ng pansin yung problema sa Middle East, di ba?
Total, sabi naman nila Marlon, madami silang ebidensya. Kompleto sila ng ebidensya. Ano pa magpapatagal nun kung kompleto na kayo sa ebidensya? Bakit pa papatagalin? Diba? At saka may naririnig din ako kahapon na Kong Toby, no? I don't know kung if you're privy to this information. Mayroong medyo marami-rami na rin daw na mga kaalyado ni former Speaker Martin Romualdez na ayaw na raw na pumirma at mag-endorse ng impeachment against the Vice President sa 20th Congress na ito. Mukhang si Congressman Sandro Marcos na lang daw ang nagpo-push dyan. Ano bang naririnig mo at namamarites mo dun sa Kamara? Alam mo, EB, to be very frank, no? Number one, hindi ako nakikipagmaritesan pagdating sa bagay na ganyan. Kasi it doesn't matter to me. Kahit mag-isa lang ako doon sa stand ko para bumoto ng kahit anong bagay, hindi ako ma-impluwensyahan. Dito ka na kasi mas madami. O ganun. Hindi ako ma-impluwensyahan. Basta tama yung pinaglalaban ko, number one. Number two, EB, kaya hindi ko masagot yan. Alam mo naman doon sa Congress, alam naman ni Marlon to. Iba yung sinasabi pag nakaharap, iba yung sinasabi pag talikod. Di ba? I mean, pangatlo, iniintindi ko naman yung mga kasamahan ko na kaya iba yung sinasabi nila pag kaharap, iba rin pag natalikod, is because may political reality. Di ba? Ang political reality dyan is pwedeng gipitin sila sa pondo at pwede namang bigyan sila ng premyo. So yan ang mga realities eh. So hindi ko inaasahan yung mga bagay na yan hanggat di nagkakabotohan eh. Kasi pwedeng bumaliktad eh. Di ba? Realidad yan eh. I mean, wag naman magagalit yung mga kasamahan ko sa Kongreso, bato-bato sa langit, tamaan, wag mo magalit. Ang dami magagalit sa iyo niyan, Kong. Bakit? Ang daming tinatamaan eh. Hindi, pero minsan, alam mo, EB, minsan, ang pinakamaraming nagagalit pag nagsasabi ka ng katotohanan, kasi masakit minsan yung katotohanan at ang hirap tanggapin minsan nung katotohanan. Pero, kayong tatlo, nagsisinungaling ba ako pag sinabi kong pwedeng masway ang isang desisyon base sa ibibigay na pabuya o base sa tatanggalin na mga serbisyo sa iyong mga kababayan? Di ba pag tinanggal yung serbisyo sa iyong mga kababayan, ang perception ng iyong mga kababayan is hindi mo sila napagsilbihan ng maayos. Pero may mas matindi pa na stick dyan, Kong Toby. Yung kakasuhan ka. Yung kakasuhan daw yung mga congressman na may ikakaso. Hindi, yun na nga. Yun na pwede nilang gamitin, di ba? Dati, ang ingay-ingay. Ang daming contractors. Di ba? Kung ngayon, wala. Wala kahit isang na kasuhan. Totoo yan. Pwedeng, again, ha? Magagalit. Sigurado ko magagalit na naman si Claire sa akin. Sasabihin niya sa akin na kampi ako kay Kaya siya siguro hindi nabasa yung Viber chat nila na may crisis na. O siguro hindi siya na-update doon sa presyo ng crudo na 130 pesos na. Sa kanya, walang crisis. Di ba? Paano walang crisis? Nagdoble presyo ng crudo. Walang crisis, di ba? Kasi busy siya nakamonitor sa'yo ko. Ano po? Busy siyang nakamonitor sa'yo. Binabantayan yung mga sinasabi mo. Okay, sige. Sasagutin ko yan mamaya. Okay. Hindi, doon muna tayo kay EB. Ano yung sabi mo? Pwedeng gamitin na panakot. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Kaya ang tanong, yung bang mga kasama natin sa Kongreso na contractor na hindi pa napapangalanan, syempre, yun talagang vulnerable yun. At aminin man natin o hindi, takot sila kung sino ang magiging susunod na presidente na kalaban ng Malacanang, takot na takot sila doon. Di ba? Tama. Agree. Ayun, doon sa na pinagtutuunan ako ng pansin, alam mo, ang
hindi ko alam, hindi naman siya makikinig ng advice. Dapat kasi, kung ano talaga yung totoong sitwasyon, sabihin niya. Ang trabaho niya dyan is hindi para sumipsip sa boss niya. Di ba? So, yun.